October 19, ang pinakadakilang kaligayahan ng pag-ibig. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Tayo nga'y mga bahagi ng kanyang katawan. Ephesians 5 verses 29 to 30. Huwag kaligtaan ang last phrase. Tayo nga'y mga bahagi ng kanyang katawan. At huwag kalimutan ang sinabi ni Pablo na unang 2 verse. Ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa atin, sa halip unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Sa magkaibang paraan, ginawa ni Pablo na malinaw na si Kristo ay naghangad ng kasiyahan sa pamamagitan ng paghahangad ng kaluwalhatian, kabutihan at kasiyahan ng kanyang mga tao. Ang pag-iisa ni Kristo sa kanyang bride ay napakalapit. Magiging isa na kung anumang mabubuting mangyayari sa kanyang bride ay parang ginawa na rin ito para sa kanya. Ang nais bigyang kahulugan sa tekstong ito ay ang Panginoon ang gagawa upang pakainin, alagaan, gawing banal ang kanyang bride dahil ito ang tunay na magbibigay sa kanya ng kasiyahan. Sa ibang definasyon, ito ay hindi pagmamahal. Ang pagmamahal ay hindi nagfo-focus sa sarili lamang, lalong-lalo na kung ang malakristong pagmamahal. Higit lalo, pagmamahal na dulot ng Kalbaryo. Wala pa akong nakikitang ganitong pagmamahal na katulad ng mensahe sa kasulatan. Ngunit, ano ba ang ginawa ni Kristo para sa kanyang bride na malinaw na ipinahayag sa tekstong ito? Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Ephesians 5:25. Bakit hindi hayaan natin ang verse na ito na kahulugan ng pag-ibig para sa atin? Sa halip na ang ating mga etika at filosofiya ang magbibigay ng kahulugan dito. Ayon sa teksto, ang pag-ibig ay ang paghangad ng kaligayahan ni Kristo sa kaligayahan ng kabanalan ng kanyang minamahal. Hindi maaaring ihiwalay ang sariling interes sa pag-ibig. Dahil ang sariling interest, hindi tulad ng isang pagiging sakim. Ang pagkamakasarili ay hindi iniisip ang ibang tao, kundi ang sariling kaligayahan lang niya. Subalit, ang malakristong pagmamahal ay ang pagbibigay kasiyahan sa iba. Kahit na siya ay maghirap at mamatay para sa kanyang mga minamahal, upang makamit ang kapanalan nila, ay gagawin niya. Ganito tayo kamahal ni Kristo, at nais niyang ganito rin natin mahalin ang isa't isa.